Napakaraming nagtatanong nito. Ano daw ba ang mga requirements or proseso kapag nagre-renew ng kontrata sa employer? At paano daw ba yung mga nag-i-extend ng 1 year? Unahin natin ang proseso ng pagre-renew ng kontrata sa inyong employer, lalo kung nandito kayo sa United Arab Emirates. Ang unang step na ginagawa ng aming employer ay pumupunta siya sa typing center at pinapatyping ang mga impormasyon namin, dala ang aming passport, at doon na din siya nagbabayad ng mga fees. Lagi ko nga nakikita ang resibo na binabayaran ng aming employer sa pagpapatyping. At hindi naman nga aabuti ng 500 dirham, hindi kagaya ng sinasabi ng mga employer na iba na sinasabi sa mga katulong nila na bawat renew daw ay nasa 15,000 ang binabayaran nila. Hindi yun totoo, guys. So after magpa-typing ng employer namin ay ipapahatid niya kami sa driver sa establishment kung saan ginagawa ang pagpapamedical. At doon na nga, guys, magpapamedical na kami, and after matapos ang medical ay maghihintay kami ng 1 week para sa results. At after na makleared yung results ay ang employer na namin ang bahala magproseso ng aming kontrata at ng bagong Emirates ID. Sa Emirates ID naman, kung ano yung picture mo sa pinakauna mong Emirates ID, ay yun at yun pa rin. Dahil nagkaroon ka na ng biometric at photo nung una mong apply ng Emirates ID. Pero minsan ay hinihinga nila tayo ng photo para mabago yung photo na nakalagay sa ating Emirates ID. Pero hindi na uulitin ang biometric dahil isang beses lang yun sa unang apply mo kapag baguhan ka pa lang dito sa UAE. And after maproseso ng aming employer ang aming application for renewal at kontrata pati ang Emirates ID, ay maghihintay naman kami ulit ng another 2 weeks. At after 2 weeks, guys, ay ibibigay na ng employer namin ang aming bagong Emirates ID at bagong printed contract. Ganun lang naman, guys, ang proseso kapag magre-renew kayo ng kontrata sa inyong employer. Medical lang naman ang importante. Pero kapag nabagsak kayo sa medical, ay papauwiin kayo sa Pilipinas ng inyong employer. In short, ay madideport kayo. About naman sa contract extension or extend na yan, ay wala akong idea dyan, guys. Dahil ang pagkakaalam ko, once na na-renew ka ng kontrata, ay another 2 years ulit validity ang iyong kontrata. Kaya, guys, dapat malinaw sa iyo at malinaw sa employer mo kapag mag-e-extend kayo. Pwera na lang kung talagang may usapan kayo na magre-renew ka ng kontrata pero hanggang 1 year ka lang magtatrabaho. Kung talagang uuwi ka na at mag-extend ka lang ng 1 year. Ang ibang mga employer kasi, guys, ay ginagawang trap yan. Na once na ma-renew ka nila ng kontrata, ay another 2 years ulit or sa loob ng 2 taon ay hawak ka ulit nila. Hindi ka basta makakauwi sa Pilipinas dahil kapag may pagdududa ang immigration, ay tatawagan nila ang employer nyo lalo't nakikita nila na valid ang kontrata nyo. Dito kasi sa ibang bansa, guys, lalo sa Middle East, hindi ka basta-basta makakauwi sa Pilipinas na tatakas ka at ikaw lang ang bibili na ticket mo. Dapat alam yan ng employer mo at sila ang magbubook sa'yo. Lalo na sa mga ibang bansa ay mayroong exit visa. Pero dito naman sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit visa, pero kapag may pagdududa nga ang immigration ay pwede nilang tawagan ang employer nyo. Ang iba naman ay sinasabi na hindi daw sila nakapag-renew ng kontrata dahil wala naman silang pinirmahang bagong kontrata. Ang sagot, guys, ay mali. Kapag nakapag-medical na kayo, kahit may pirmahan man kayo or wala na bagong kontrata, ay automatic na naka-renew na kayo. Sa akin nga, guys, kapag nakabakasyon ang employer ko at hinihingi ko ang copy ng aking kontrata, ay sinesend na lang niya sa akin through email. Kaya kapag na-medical na kayo, guys, may pirmahan man kayo or wala, ay automatic nang na-renew kayo ng panibago nyong kontrata. At tungkol naman sa mga karapatan ng mga OFW or ng mga household workers sa ibang bansa, dapat alam nyo ang mga karapatan nyo para hindi magmaang-maangan ang mga employer nyo. Ilalagay ko sa description ng video na ito at isend nyo sa employer nyo para alam nila na alam nyo ang karapatan nyo. Dahil kahit sila, guys, ay takot din sa batas. Hindi lang nila binibigay ang mga benepisyo na nararapat sa inyo, lalo na kapag wala kayong idea or wala kayong kaalam-alam.
Kaya guys, dapat alam natin ang mga karapatan natin bilang isang household workers or nagtatrabaho sa bahay. Bisitahin nyo ang description ng video na ito at basahin nyo at pwede nyo ring isend sa inyong employer. At kapag may paglabag or hindi nasusunod, ay pwede kayong magreklamo sa MORE or sa gobyerno dito sa UAE na ilalagay ko yung contact number sa description ng video na ito. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga update sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.